Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Ibulong natin sa Panginoon ang ating intensyon. Ngayong gunigunita natin, Santa Escolastica. Pagdasal natin ang pagbuti ng kalagayan na Leon Shikifara, Lerma, Dina, Juliet, Dr. Baby, Julie, Rudy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ng alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa Kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maasang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamuhay na walang maliw mong kagalakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nasayahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Liwanag ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ng ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw at gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa banghapon at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Iniligay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw nga kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagbastan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.
Pinupuri ka, Poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito na mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan. Ang tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumikha ka ng ilog na patungong kapatagan sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig ikay poon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sanayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawit ng kanyang kasuotan, at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang simula ng paglikha ng Diyos sa sandaigdigan. At maliwanag na hindi kasama sa kanyang mga nilikha ang kamatayan. Hindi likha ng Diyos ang kamatayan. Sinasabi dito na ang Diyos ay nasiyahan sa lahat ng kanyang mga nilikha. Di ba't sinasabi nga na sinasabi ng Diyos na mabuti ang lahat ng kanyang mga nilikha. Ang Diyos ay hindi natuwa sa kamatayan. Hindi mabuti, at least nung una, ang kamatayan. Hindi ito galing sa Diyos. Yan po ang sinasabi ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng tao. Ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At lumaganap nga daw po ang kamatayan sapagkat ang lahat o ang tao ay nagpailalim sa kasalanan. Kaya't
ang demonyo ang siyang may diretsyong kapangyarihan sa kamatayan. Katulad din ng sinasabi sa sulat sa mga Hebreo 2:14. Kaya't hindi po natin dapat sisihin ang Diyos sa katotohanan ng kamatayan. Manapa, dapat nga po natin siyang pasalamatan. Pero mamaya po natin yan pagninilayan. Matuon muna ang pansin natin sa ginawa ni Kristo sa mabuting balita. Sapagkat dito'y sinasabi na lahat ng mga may sakit na humawak, kahit man lamang sa laylayan ng kanyang damit, ay gumagaling. And take note, marami sa mga may sakit na ito ay nakaratay na sa higaan. Bagamat ang mga may sakit na ito ay humawak lamang sa laylayan ng kasuotan ni Jesus, wag po nating isipin na hindi ito alam ni Jesus. Matatandaan po natin, di ba, na mayroong isang babaeng matagal lang dinurugo ang humipo sa laylayan ng damit ni Jesus. At yun ay naramdaman ni Jesus. Naramdaman niyang may kapangyarihang lumabas mula sa kanya. Kaya wag po nating isipin na ang mga may sakit na ito, gaano man karami, ay hindi alam ni Jesus na humawak sa laylayan ng damit niya at hindi rin alam ni Jesus na pinagaling niya. Lahat ito, conscious siya. Lahat ito, ginusto niyang pagalingin talaga. Lalong-lalo na sinabi nga po dito, kahit na yung mga nasa banig ng karamdaman, yung mga malala ng mga karamdaman, sapagkat ang pagpapagaling ay pagkontra sa kamatayan. Dito makikita natin ng Panginoon ang siyang may pinakakarapatang magsabi sa atin, gusto ko gumaling kayo. Ito po honestly, ang isa sa mga usual kong nasasabi sa mga ipinagdarasal kong may sakit. Lalong-lalo na kapag ang sakit ay medyo seryoso na. Isa sa mga lagi kong sinasabi sa kanila, ang Diyos ay Diyos ng buhay. Kaya manalig ka. Bubuhayin ka niya, pagagalingin ka niya. Indeed, hindi naman lahat ng nasabihan ko ng ganyan ay gumaling talaga. I mean, yung nawala ang cancer, nawala ang sakit sa puso, nawala ang sakit, chronic na sakit sa bato, may mga binawian din talaga ng buhay. Pero hindi ibig sabihin nun, mali yung sinabi ko sa kanila. Hindi rin ibig sabihin nun na hindi nagkatotoo yung panalangin ng kagalingan para sa kanila. Sapagkat dahil kay Kristo, ang kamatayan ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Sinasabi pa rin ni San Pablo sa 1 Corinthians 15:42 hanggang 44 that those who follow Jesus, lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus, lahat ng mga sumusunod kay Jesus will have, darating ang pagkakataon, will have bodies just like His. Will have bodies that are like His. Imperishable, glorious, spiritual, powerful. Nung isang araw lang ay mayroon nadalaw dito na fan ni kapatid nating yumao na si Father Luciano Feloni. Nakatungkod siya dahil may edad na tapos may diferensya pa yung tuhod niya. At sa maikling pag-uusap namin, nasabi ko sa kanya,
Akala ko nga okay na si Father. Kasi yung huling text message na nabasa ko mula sa kaibigan niya, unti-unti na siyang nakaka-recover. Bigla siyang sumagot. Sabi niya, Father, okay na naman si Father Luciano ah. Okay na siya. Nabigla ako sa sagot niya. Kaya bigla ko rin siyang nabiro. Gusto mo maging okay ka na rin? Pero ang sagot niya pa rin sa akin ay, okay lang, Father. Kung yun ba ang gusto ni Lord, okay lang. And then, suddenly, na-realize ko, o nga naman, ang kamatayan ay po pwede ring maging kagalingan. In fact, kumpleto pa at ganap pang kagalingan. At ito ang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoong Jesus. Sapagkat dahil sa Kanya, ang kamatayan na dati ginagawang sandata ng demonyo para mas palalain ang sakit at paghihirap ng tao, niremedyohan ni Kristo. Ang kamatayan na dati na masakit sa mata ng Diyos ay pinaganda ni Jesus. Ang kamatayan na maaring hindi likha ng Diyos ay binigyan ng bagong kulay ni Jesus. Ito ay pupwede pa rin nating maging kagalingan. In fact, complete healing pa nga ang pupwede nating ituring dyan. And so, yes, magdasal pa rin sana tayo. Of course, nang magdasal para sa kagalingan ng ating mga minamahal sa buhay. Pero, sana maging bukas din tayo sa katotohanan na kung hindi man bumuti ng bumuti ang kanilang kalagayan, ay huwag nating isipin na hindi pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin para sa mga minamahal nating yan. Sa pagkatandaan natin na ang Diyos ay may kontrol sa lahat. And yes, kahit sa kamatayan. Di ba minsan sinabi ng ating Panginoong Yesus, walang maya na nalalaglag, nahuhulog sa lupa. Ibig sabihin, walang maya, walang ibon na namamatay nang hindi alam ng Diyos. Tayo pa ba? Ang kamatayan pa ba natin ang hindi malaman ng Panginoon natin? Tayo higit pa kaysa mga libu-libong mga maya. In fact, tayo higit pa kaysa sa lahat ng mga nilikha ng Diyos sa sandaigdigan. We are the crowning glory of all His creation. At kung papaanong nilikha ng Diyos para sa atin ang lahat dito sa lupa, hindi ba ibibigay rin ng Panginoon sa atin ang lahat? Sa kabila, sa katunayan, ito ang dahilan ng pagkakatawang tao, kamatayan, at muling pagkabuhay para sa atin ni Kristo. Upang kahit na sa kamatayan, maibigay pa rin sa atin ng Panginoon ang lahat, ang buhay na walang hanggan. Ito po sana mga kapatid ang biyayang makuha natin mula sa pagbasa natin. Hindi lamang para sa mga minamahal nating may sakit ay pinagdarasal natin, kundi para na rin sa sarili natin. Dahil tayo rin naman ay dadaan sa pagkakasakit, tayo rin naman ay siguradong daraan sa kamatayan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may
magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magtutulad. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di rin sapagkat alam niya ang pinagdaraan. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. ringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay na patuloy mo sa aming ibinibigay, na sinusustain mo, sinusuportahan mo, pinagagaling mo, pinoprotektahan mo. Ito po ay dalangin din namin para sa mga mahal namin, mga kapatid naming may sakit, may karamdaman. Bigyan mo po sana sila ng kagalingan. Kagalingan sa kanilang katawan, kagalingan sa kanilang kalooban. Tulungan mo po kaming panghawakan na Ikaw ay Diyos ng buhay, na anuman po ang mangyari, mabubuhay at mabubuhay kami. Panginoon, panghawakan nawa namin ito. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Papurihan siya. Siya ay muling babalik sa hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. And yes, hanggang kamatayan, walang sino man ang makasasama sa atin. Walang sino man ang hindi mangiiwan sa atin hanggang kamatayan, kundi ang Diyos lamang. Hanggang sa kabila ng kamatayan, aakayin niya tayo, sasamahan niya tayo. Kaya ano man ang mangyayari, sabihin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan para sa iyo at para sa minamahal mo, kung lalapit ka kay Jesus. Kay Jesus, mayroong magandang yes. Kahit sa harap ng kahit anong gulo, maging kamatayan pa ito, laging may magandang mangyayari sa taong sumusunod at sumasampalataya kay Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa mga buti na humitik ng uhay, natipong mga trigo'y sa tinapay nagwawakas, pinagpagura na lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang niyalay, sa isag na walang kapantay, sa mga bagi ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katasay naging alak, pinagpagura na lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang inialay,
sagisag na walang kapantay, sa dugo at katawan ni Jesus na minamahal, ang tinapay at alak ngayon'y babanyuhan, pinagpaguran ng lipat na kamay, at ang pawis na sano'y nunukar, tanging sa iyo lamang inialay, sagisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwaran naming Santa Escolastica, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay ay umulad nawa sa pagkakamit ng buhay mong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama po ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasan at tapat tulad mo sa pananagutan tulad ni Santa Escolastica, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa ni Tanis, na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal.
Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama si Nan Joyce, si dito Persigaw Tiosa, Dionga so Maria so Jose so Irelito so Emer, Miguel Arsenio, Enrique Rose, Luisa, Benjaminelli, Ada, Dante, Oreo Iska, Alfredo Mark, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal tulad ni Santa Scholastica na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tukayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakayasayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Spirit ng kapayapaan po. Kordero ng Diyos Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito sa harap natin ng ating Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa maalab na udyok ng pag-ibig, hinahanap kita sa aking kapwa, at siyang tanging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwas sa paglalakbay, sandigan, lakas at tibay, laging awi ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig, ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak.
maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa inyong mga tulong na binibigay sa pakikibahagi ninyo sa pagtulong natin sa ibang mga simbahan, maging sa pagpapatayo natin mga chapels at sa layunin natin ma-improve ang ating patio. Marami pong salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften not the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften not the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Thank you. Salamat. Yung